Start na. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Magandang ma'am. hapon po, teacher. Magandang hapon, Kamusta kayo? Okay lang po. Okay Okay lang. po. Okay lang po. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pangalan. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa lahat ng biyayang ibinibigay niyo po sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa aming mga sala at nagkasala sa amin. Patuloy niyo pong gabayan ang lahat ng inyong mga anak dito sa mundong ibabaw. Parati kami nagdarasal sa lahat ng tao na patuloy na sumasabak sa anumang pagsubok. Ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon ulit mga bata. Magandang hapon po, ma'am. teacher. Magaling. June, meron bang lumiban sa klase ngayon? Wala po, teacher. Okay, very good. Ngayon, bago natin simulan, magbalik-aral muna tayo. Anong pinag-aralan natin nung nakarang araw? Naisi? Wala si Naisi. Okay, si Mars. Marissa, anong pinag-aralan natin? Tungkol sa pandiwa? Opo, tapos Okay. yung mga salitang ginagamit natin kapag tayo ay nagrespeto sa mga mas nakakatanda sa atin. Okay, magaling. Iyan ang mga pinag-aralan natin noong nakarang araw. Ngayon, dumako naman tayo sa panibagong aral na ating aaralin. Ito ay ang pangalan. Okay. So bago ang lahat, may mga panuntunan si teacher. Una, makinig sa guro. Gusto ni teacher na makinig sa guro, okay? Pangalawa, magbigay galang sa nagsasalita. Pangatlo, makilahok sa talakayan. At ang pang-apat, magsalita ng malinaw. Okay ba yon? Okay po. Opo, teacher. Okay. Salamat. Ngayon, ang layunin natin sa araw na ito, Julie, maaari mo bang basahin ang ating layunin? Wala si Julie. Okay, Yes po, ma'am. Okay. So, una, may paliwanag ang kahulugan ng pangalan at ang mga uri nito. Pangalawa, mabigyan ng pagpapahalaga ang mga pangalan ng tao, puok, lugar at pangyayari. At pangatlo, makabuo ng pangungusap gamit ang pangalan at mga uri nito sa iba't ibang aspeto. Okay, maraming salamat. So ito ang ating layunin sa araw na ito. Dumako tayo. Bago tayo magsimula, meron akong awit para sa inyo. Gusto niyo bang kumanta? Opo, teacher. Opo. Gustong-gusto po. So, ang pamagat ng ating kanta ay awit ng pangalan sa tono ng Leron, Leron, Sinta. Alam niyo bang Leron, Leron, Sinta? Opo, teacher. Okay, ano nga tono ng Leron, Leron, Sinta? Leron, 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 sinta, kung nagpapabayan. Okay, ganyan ang tono natin ngayon, okay? So magsimula na tayo. Naririnig niyo ba? Opo. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. Madaling tandaan, makinig ng Makinig ng mabuti. masayang pag-aralan. Ang pangalan, tao, babae, o lalaki. Bagay, upuan, lapis na yung gamit. Hayop, aso, aso, pusa, puok, probinsya. pangyayari yung kaarawan.
Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. Madaling tandaan, mabuti, sayang pangalan, ang pangalan. At dyan, nagtatapos ang ating awitin. Masaya ba kayong umawit ng ating awitin? Maganda ba yung awitin? Opo, teacher. Okay. So, tungkol yan sa pangalan na ating tatalakayin. Ngayon, anong napapansin nyo sa larawan? Anong napapansin Bahay nyo? po. Bahay. Anong nasa bahay? May mga halaman po, teacher. Halaman. Okay. Diba? May mga halaman. Ngayon, sino ang nakatira sa bahay? Pamilya po. Pamilya. Very good. Ngayon, meron akong mga salita na nandito sa bahay. Okay? So, una, takot. Pangalawa, palengke. Pangatlo, tumahol. Matalim. At taimtim. Ngayon, itong mga salita ay makokonekta sa ating kwento mamaya. Pero bago ang lahat, nais po nating bigyang kahulugan ang mga salitang ito. Okay? Una ay ang takot. Ang takot ay isang pang-emosyon na tugon sa mga banta at panganib. Okay? Kapag natatakot ka, di ba, parang iba yung feeling kapag natatakot. Pangalawa, ang palengke. Ito ang isang lugar. Nandoon ang ating pangangailangan, katulad ng pagkain, prutas. Sino dito ang pumupunta sa palengke? Kami po, teacher. Okay, kasama ang inyong nanay At Tsaka tatay. 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 Very good. Pamilya ang pumupunta sa palengke. Pangatlo, ang tumahol. Ano kayang tumahol? June, anong tumahol? Aso po, teacher. Okay, very good. Aso. Isa itong tunog na nananggagaling sa aso. Ang matalim. Richelle, anong matalim? Matalim. Isa itong bagay na nakakatusok. Kagaya ng Pamilya, teacher. kutsilyo. Tama, ito yung kutsilyo. At ang panghuli nating salita ay ang taimtim. Ang taimtim ay nailalarawan nito ang isang magandang katangian ng tao. Ito yung taimtim. Okay? So dumako tayo sa ating kwento. Gusto niyo bang marinig ang aking kwento? Opo. Opo, teacher. Gusto po. Simulan ko na. Isang araw, nagising si Juana na nawala ng kanyang ina sa kanyang tabi. Sino ulit ang ating bida? Si Juana. Juana, teacher. Juana. Sino ang nawala sa kanyang tabi? Ang kanyang inay. Ang kanyang ina. Very good. Kung kayo, kung mawawala ang ina niyo sa inyong tabi, anong mararamdaman niyo? Malungkot. Malulungkot. Malungkot. O kaya matatakot, di ba? Kasi wala ang nanay sa ating tabi. Nakadama siya ng takot, kaya niyakap niya ang kanyang unan. Nakarinig siya ng malakas na tahol ng aso. Paano tumahol ang aso? Ow, 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 ow. Naririnig niyo ba ang tahol ng aso? Okay. Opo. Habang yakap-yakap niya ang kanyang unan, kaya lalo siyang natakot. Bumangon siya sa kanyang kinahihigaan at hinanap ang kanyang ina. Naglakad-lakad si Juana sa loob ng kanilang bahay. Pumunta siyang una sa kusina. Saan siya pumunta? Sa kusina. Sa kusina. Kusina. Para hanapin muli ang kanyang ina. Sa tingin niyo, nandun ang kanyang ina? Wala po, teacher. Wala doon ang kanyang ina? Okay, tama.
Opo, Wala pa teacher. rin ang kanyang ina, kaya lalong natakot si Juana at biglang namatay ang ilaw sa kanilang bahay. Kumulog ng malakas na sinundan nito ng isang matatalim na kidlat. Tingin nyo, bakit namatay ang ilaw? Bumabagyo po. Bumabagyo. Bakit may bagyo? Kasi may bagyo kasi may ulan. Okay? So, Opo. biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya lalong natakot si Juana. May kalakasan din ang hangin. Pilit na nilabanan ni Juana ang kanyang takot. Ano kaya ang tingin nyo ang ginawa ni Juana nung natakot siya? Nagdasal po. Tumakbo. Nagdasal po. Sinong sumagot ng nagdasal? Sino yon? Tama. Okay, very good. Nagdasal. Si Juana ay pumikit at nagdasal ng mataimtim. Sa tingin niyo, ano ang pinagdasal ni Juana? Na sana bumalik ang Sana kanyang uwi na Nas- ang kanyang Wow, ina. na Makita sana niya ang bumalik kanyang ang ina. kanyang ina. Tama. Biglang dumating ang kanyang nakakatandang kapatid na si Nena. Hindi nagtagal, dumating si Ate Nena na may daladalang kandila. Bakit kaya may dala siyang kandila? Kasi brown out, Kasi madilim. po walang ilaw. Brown Yes. out. Saan pumunta At sinabi nito na ang kanilang ina ay pumunta sa palengke upang bumili ng bigas. Saan pumunta ang nanay nila? Palengke po. Palengke upang bumili ng Bigas. Bigas po. Bigas. Very good. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Tanong, bakit ulit natakot si Juana? Kasi wala ang kanyang ina. Kasi Isasabi nawala niya. ang kanyang ina. Magaling kasi nawala ang kanyang ina. Kung bibigyan ko kayo, ay kung nawala ang inyong ina, ikaw ang nakakatandang kapatid. Anong pagmamalasakit ang ibibigay mo sa inyong kapatid na si Juana? Samahan Bilang po, isang teacher. nakakatandang kapatid. O ano? Yayakapin po. Yayakapin. Ano pa? Sasamahan. Ano pa? Kausapin po. Ano? Kakausapin ko po si Juana na huwag matakot. Okay, very good. Very good mga mag-aaral. Kung bibigyan ko kayo ng kalayaan na tapusin ang ating kwento, anong wakas ang inyong ibibigay? Richelle, anong wakas, anong ending ang ibibigay mo? Di ba sabi ni Ate Nena na nandun lang sa palengke ang nanay niya na bumili ng bigas. So anong wakas? Anong kasunod nun? O ending? June? Yes po, teacher. Okay. So, kung bibigyan kita ng kalayaan na bigyang wakas ang ating kwento. Ano po, teacher? Sana po ligtas makauwi ang nanay ni Juana, teacher. Okay, very good. Kasi umuulan, di ba? Malakas yung bagyo. So, yun ang wakas mo na sana ligtas na makauwi ang kanyang nanay. Ano pa, Julie? Na sana Our na sana? na sana babalik na po yung kuryente. Okay, na sana babalik na po yung kuryente. Okay, sana babalik na yung ilaw, yung kuryente, para hindi na sila matakot. Okay, magaling, magaling. Ngayon, dumako na tayo sa ating paksa. Ito yung ang pangalan. Maaari nyo bang basahin ang kahulugan ng pangalan? Opo.
Ito ang Ito ang salitang tumutukoy tumutukoy sa ngalan ng tao, O bagay, bagay, hayop, lugar, lugar, at at pangyayari. Okay. Ito raw ang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Okay, sa kwento, sino yung taong nabanggit? Si Si Juana. Juana, teacher, si Juana, Nena. very Nena. good. si Nena, Ate, ang kanyang nanay, pero si Juana ang ating bida. Pangalawa, ang hayop. Ano yung hayop na nabanggit? Aso. Aso po. Aso, very aso. good. Pangatlo, ang bagay. Ano yung dala-dala ni Ate Nena? Kandila. Kandila. Okay. So, ang pang-apat, anong nangyari sa kwento? Nagkumidlat. Bumagyo, kumidlat. Bagyo, may malakas na bagyo. Very good. At ang panghuli, anong lugar ang nasa kwento? Palengke. Palengke. Very good. Nakinig talaga kayo sa kwento natin. So, ayan ang mga pangalan. Iyang mga pangalan ay natukoy sa kwento ni Juana. So, meron din tayong mga iba't ibang pangalan dito, mga tao. So, ang tao, anong mga larawan ang nakikita nyo? Doktor. Pulis. Guro, at saka lalaki. Diyan. So, sa hayop, sa bagay naman, ang damit, Damit. Damit, Bulaklak. bulaklak, Payo. payo, Kwaderno. kwaderno. So, yan ang mga gamit o mga bagay na nakikita natin sa ating kwarto, o kaya sa silid-aralan, at sa iba't ibang bahagi ng ating kasulok-sulukan. Ngayon, ang hayop. Meron tayong aso, ibon, kuneho, at saka baka. Ito yung mga hayop. Okay? So, at ang lugar, paaralan, pwede ring mall, ilog, at saka bundok. At ang pangyayari, kaarawan, Pasko, binyag, at saka bagong taon. So, ito yung nangyayari o mga holidays o mga events, di ba, na nangyayari sa ating buhay. Ito yung mga pangyayari. So, meron din tayong mga uri ng pangalan, okay? Kung merong pangalan, meron ding dalawang uri nito. Ito yung pantangi. So, Richelle, pwede mo bang basahin ang kahulugan ng pantangi? Pantangi, ang pangalang ginagamit upang tukuyin ang mga tiyak na ngalan ng tao. Nagsisimula ito sa malaking letra. Okay, so meron ka bang ideya kung anong pantangi? Meron bang napasok sa utak mo kung anong mga halimbawa ng pantangi? Ito raw ay nagsisimula sa malaking letra. Siguro mga pangalan ng tao na nagsisimula. Pangalan ng tao. Very good. Ikaw, Richelle Alaba. Ikaw ay ang pangalan na yan ay isang pantangi kasi tumutukoy yan sa isang tao. Ngayon, meron tayong mga halimbawa. Anong nakikita nyo? Toblerone, Jollibee, SM, Pangulong Duterte, Monggol, at saka si Dr. Jose Rizal. So itong mga ito ay isang halimbawa ng pantangi kasi tumutukoy siya sa tiyak na ngalan ng pangalan. Maaring tao, hayop, bagay, pangyayari, at iba pa. Ang pambalana naman, Auri, pwede mo bang basahin ang nakasulat sa kahulugan? Mars, pwede mo bang basahin? Opo. Okay. Na tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao. Isinusulat ito gamit ang maliit na letra. Okay, salamat. So, ang pambalana ay opposite sa
pantangi. Kasi itong mga ito ay nagsisimula sa maliliit na letra. Meron tayong pusa, doktor, gatas, kaklase, palengke, tsaka guro. So ito yung mga salita na hindi tiyak yung pangalan. Okay, so ano nga ulit yung dalawang uri ng pangalan? Ang Pantangi at Pambalana. Okay, very good. Alam niyo na ang ating mga uri ng pangalan at saka ang pangalan. Ngayon, dumako tayo sa ating aktibidad. Okay? Tukuyin ang mga larawan na nagsasaad ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Itipa ang inyong mga sagot sa chat box kung saang kategorya nabibilang ang mga larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ang aktibidad natin. Sabihin nyo lang kung tapos na kayo. Tapos na ba? Opo, teacher. Okay, very good. So, ano ang unang larawan? Anong pangalan ang nagsasaad nito? Tao po. Tao. Very good. Pangalawa, maligayang araw o kaarawan. Pangyayari. Pangyayari. Ang pangatlong larawan. Hayop. Hayop. Very good. Bundok. Lugar. Sapatos. Bagay. Magaling, mahusay. Intindihan nyo talaga ang ating paksa ngayon. Ngayon, tukuyin ang mga sumusunod na salita, isulat ang PT kung ito ay pantangi, at PB naman kung pambalana. Ngayon, sabay na natin sagutin ang mga sumusunod. Ang lungsod, PT or PB? PB. PB. Lola Rosa? PT. Dr. Jose Rizal? PT. Paaralan? PB. PB. Bansa? PB. Palengke? PB. PB. Mario? PT. Sapatos? PB. PB ng Santos? PT. Cavite? PT. Very good. 100. Kayo'y naka 100 sa araw na to. Alam nyo talaga kung ano ang kinaibahan ng pantangi at saka ang pambalana. Meron akong tanong. Julie, anong naintindihan sa paksang itinalakay? Anong naintindihan mo? Ang naintindihan ko po sa taksang itinilakay ay kung ano ang pangalan at kung ano yung mga uri niya gaya ng pantangi at pambalana. Okay, very good. Pangalawa, ano ang pangalan at mga uri nito? Rachel? Pangalan, ma'am, ay ito at mga uri nito. Tumutukoy sa pangalan ng lugar, ma'am. Lugar. Ano pa? Bagay. Tao, hayop, at saka pangyayari. So, ano ang mga uri ng pangalan? Pantangi at pambalana. Okay, pantangi at pambalana. Ngayon, anong kaibahan ng pantangi at pambalana? June? Opo, teacher.
ang pantangi po ay nagsisimula sa malaking titik at saka ang pambalana po ay nagsisimula sa maliit na titik. Okay, very good. At saka ang pantangi ay may tiyak na pangalan. Okay, may tiyak siya na pangalan. Hindi lang siya sumasaad sa anong bagay o anong uri ng pangalan siya, pero may tiyak na pangalan. Okay? May tiyak ang pangalan ang pantangi. Ano-ano ang mga halimbawa nito? Sa pantangi, anong halimbawa? Magbigay kayo. Bini-bini, Teacher Julia. Teacher Julia. Ano pa? Auri. Auri. Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. So, sa pambalana naman. aso, Driver. Driver. Ano makikita niyo sa paligid ninyo? Halaman. Halaman. Cellphone. Papel. Lapis. So, ito yung mga pambalana. Okay. So, ngayon, nais ko kayong bumuo ng isang pangungusap, isang simpleng pangungusap lamang na may gamit ang mga pangalan na italakay sa paksa. Okay. Tapos na? opo, Okay, very good. So, ngayon, meron akong ibang aktibidad. Isulat sa patlang kung ano ang pangalang may salangguhit ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang sapatos, ang bagong sapatos na ito ay regalo mula sa ninong ko. Anong sapatos? bagay, Bagay. Bagay. Maghanda tayo para sa kaarawan ni Jaime bukas. Pangyayari. Pangyayari. Pupunta si nanay sa bangko mamayang hapon. Lugar. lugar, Lugar. Nakita mo ba ang mga itlog ng manok sa ilalim ng bahay? Hayop. Hayop. Very good. Si Ginoong Garcia ang magtuturo sa atin kung Tao. paano magpalaki ng iba't ibang puno. Tao. Very good. So, alam niyo na kung ano ang pangalan at mga uri nito. Ngayon, meron akong ibibigay na takdang aralin na ipapasa sa susunod na araw. Okay? So, magbigay ng 5 halimbawa ng pangalan sa bawat kategorya. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari. Naibigay ko na rin ang mga halimbawa sa bawat kategorya. So, sa tao, pulis. Bagay, bag. Hayop, agila. Lugar, simbahan. Pangyayari, binyag. So, magbigay lamang kayo ng 5 halimbawa bawat kategorya. Okay? Yan ang Okay, assignment o takdang aralin nyo na ipapasa sa susunod na araw. Okay. Opo, Maraming teacher. salamat mga bata sa napakagiliw at masayang araw na to o paksa natin. Salamat sa inyong kooperasyon sa lahat-lahat. Okay? So bago natin iwan ng ating classroom, manalangin muna tayo. Si Jonella, pwede mo bang pwede ka bang mag-ano sa ating panalangin? Yes, ma'am. Okay. Sa ngalan ng Ama, Ama, ng Anak, at ng ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa bagong araw na binigay niyo sa amin ngayon. Maraming salamat po sa mga kaibigan at sa pamilya na kasama namin. Salamat po sa mga natutunan namin ngayon at sana po gabayan mo kami at proteksyonan niyo po kami. Amen. Hindi naman Amen. po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga bata. Sa susunod ulit ha. Mag-ingat Bye, kayo. ma'am. alam po. Bye-bye. Salamat po, ma'am. teacher. Salamat Bye-bye. din. Bye-bye po.